Okay, so saan ba maganda ilagay ang ating 100,000 pesos? Of course, nahulaan nyo na yung unang-una sa Pag-ibig MP2. Yan yung pinaka-okay at isa sa mga safe investments na pwede nating paglagyan. This is 100% government guaranteed, mataas ang dividend rate, at ito pa ay tax-free. Tapos, saan pa? Kung 100,000 pesos ang pinag-uusapan natin, Rural Bank Time Deposit. Actually, alam niyo po, ginawa ko itong episode na ito dahil marami ay kadalasan nagtatanong sa akin, saan daw ba magandang mag-invest, ganyan. Tapos tinatanong ko, after yung purpose, ay tinatanong ko, magkano ba yung kaya niyo pong i-invest? Tapos ang sabi sa akin, 5,000 pesos. So, sabi ko naman, ay mukhang kailangan nyo pa munang mag-ipon. Kasi yung 5,000 pesos, of course, alam natin, pinagpaguran natin yan. Pero papunta muna yan sa savings talaga kung ganyan kaliit pa yung ating pinag-uusapan. Kaya sabi ko, I think 100,000 pesos is a good start. Kapag may 100,000 pesos ka na, saan mo siya pwedeng ilagay? So ito, Rural Bank Time Deposit. So siguro, sasabihin nyo, bakit kaya sa Rural Bank? Di ba marami nakakadelikado yan? Ang daming mga nagsasara. Well, ang mga rural banks, basta hanggang 500,000 pesos ay covered lahat yan ng Philippine Deposit Insurance Corporation. So 100% guaranteed yan basta up to 500,000. So 100,000 pwedeng-pwede sa Rural Bank Time Deposit. Sa Rural Bank Time Deposit, usually pag 100,000 pesos, makaka-attract na yan ng about 3 to 4% per annum. Tapos kunin ninyo yung 5 years plus 1 day na term para tax-free, hindi na kayo magbabayad ng tax. At pagkatapos, ito naman, sa event na magsara yung Rural Bank Time Deposit, up to 100,000 pesos, hindi mo na kailangan na pumunta pa sa bangko or sa PDIC. May sistema na yung PDIC na magne-mail sila sa iyo ng iyong cheque kung saan ma-withdraw mo, no? ma-encash mo yung iyong savings doon sa rural bank or any bank actually, no? So that's the rule for PDIC. So that's the second one, no? So the third one is very interesting. Low-cost housing for rental. So actually, this is a very interesting story kasi one time, ako ay nagturo sa alternative learning system. At itong alternative learning system, alam naman natin, ito yung mga hindi nakagraduate, di ba? So meron doon isang kabataan, medyo kabataan pa rin, mga 25 years old siguro. Tatag siya ng tato, di ba? Tapos, raise siya ng hand sa akin. Sabi niya, saan nga daw ba maganda maglagay ng 100,000, ganyan. Tapos, anong magandang passive income, sabi niya. Sabi ko maganda yung rental. Tapos kwento ko na kumuha ko ng loan sa Pag-ibig para magpatayo ng apartment. So 2 million pesos yon. Tapos nagbabayad ako ng interest at tamang-tama naman at mas malaki yung rental income ko kaysa sa amortization. Tapos sabi niya sa akin, mas magaling ako sa'yo, sir. Sabi ko, bakit ka mas magaling sa akin? Dahil, sabi niya, nagawa niya yung ginawa ko ng walang kapital. Sabi ko, paano yan? Baka naman, baka krimen or something yung ginawa. So sabi ko, Vince, wag ka munang manghusga. So i-entertain natin. So I asked him how. Alam mo ang sabi niya, yun pong tinitirhan ko ay isang bahay, sabi niya. At ang upa po doong sa buong bahay ay 5,000 piso. Mayroon pong 2 kwarto. So, yung 2 kwarto po na yon, so kinausap ko yung nagpapaupa sa akin na ako na yung bahala sa kanya. So, siya yung 5,000. Siya yung magbabayad ng 5,000. Tapos, ang ginawa niya, yung 2 kwarto ay nilagyan niya ng 4 na double deck. So 8 kama, lahat yung laman. Tapos isang kama ay 1,000 pesos niya pinaupahan. So meron siya ngayong 8,000 pesos. So ang passive income niya, 8 minus 5,000 na rin, 3,000 pesos. Ang puhunan lang ay laway. O diba? Sabi ko, palakpakan si Kuya. Very totoo siya, no? At kayang-kaya at mayroong maganda yung kanyang strategy na ginawa. Another one,
100,000 pesos, saan siya magandang ilagay for investing? If you want to put up your own business, which is also a form of investing, pwede kang kumuha na lang ng franchise. So mas gusto ko na franchise na lang yung kunin mo kaysa ano ba yung advantage niya? Kasi kapag franchise yung kinuha mo, nakalatag na lahat ng mga gagawin. May operations manual na, may supply na, may supplier na, may produkto na, may magtuturo na kung anong gagawin ng mga empleyado mo or pwedeng ikaw yung train nila mismo. Tapos may tulong pa sa marketing. So parang turnkey business. Nawawala yung ibang mga risks. But of course, you have to choose the right franchise for you. Another one is, if you want to invest for retirement, you can go and open a personal equity retirement account. So meron ng digital pera ngayon na nilaunch ng BSP. I-research pa natin yan kung paano kasi ang na-open ko na pera ay sa isang commercial bank. At maayos naman yung aking pagkita doon. Ito ay pang-augment natin sa ating SSS. So maganda siya dahil mayroon din siyang tax benefit. So for OFWs, up to 200,000 pesos every year yung pwede nyong ilagay. Tapos for non-OFWs naman ay pwedeng 100,000 pesos maximum per year. Tapos may tax credit yon na 5%. So dapat ay tax deductible yon sa ibabayad natin sa BIR, pero mukhang wala pa talagang maayos na guidance. Okay? And then yung ating ding pera, mayroon tayong mga iba't ibang funds na kukuhanin doon, no? So umiwas tayo sa equity fund at saka sa balanced fund. Let's focus on bond fund o kaya money market fund. Okay? Saan pwede tayo maglagay ng 100,000 pesos? Sa SSS Flexi Fund or sa Peso Fund. So ang Flexi Fund ay para sa mga OFWs. Ang Peso Fund pwedeng for OFWs, pwedeng for non-OFWs. So ito rin ay pang-augment din sa retirement natin sa SSS. So when you want to augment your retirement fund, ang pinaka-basic na pwede mong gawin ay SSS Flexi Fund on top of your SSS. Kasi ang projection, yung SSS, will only be able to finance about 30 to 40% of your expenses when you retire. So meron pa tayong mga 60 to 70% na kailangan na punuin for that. At actually, depende pa yan sa lifestyle ninyo. Okay, pwede rin ilagay yung 100,000 sa government treasury bills. Ang government treasury bills kasi natin, these are very safe kasi it's 100% secured by the government. Although, ang disadvantage nito, kung i-compare ko sa MP2, ito ay may withholding tax pa rin. No? So, yun. Ako, I bought my government treasury bills noong mataas pa yung rate na binibigay. Ngayon kasi napakababa ng rate na kinukuha. And then, you can also choose to get corporate bonds, pero make sure na itong mga korporasyon na to ay talagang matagal na ang kanilang existence. Ha? Hindi yung mga bago pa lang. For me, that's just me kasi ako ay talagang I want to protect yung pinaghirapan at pinagpawisan natin na pera natin. Okay? Another way, cooperative time deposit or share capital, which I really promote. No? When you choose to invest in a cooperative, ito lang, tatlo lang ang hahanapin nyo. Unang-una, dapat at least more than 10 years na yan. Pangalawa, ay yung kanyang office ay pagmamay-ari niya, hindi siya nagre-rent lang at hindi siya fly-by-night. Yung head office at least, kasi of course yung mga branches, mahirap yun na lahat ay pagmamay-ari. Katulad namin, we have 8 branches all in all, pero yung head office namin ay pagmamay-ari namin. Tapos yung mga branches ay nirerentahan. Okay? Tapos yung pangatlo, dapat meron siyang co-op score na at least 80 points. Co-op peso score na at least 80 points. Kung maghanap mo yon, then you can go and deposit have a time deposit with them or share capital.